Good morning guys! Tayo magluto today. Hindi naman ako magluluto ng madami. Ako ay maggagawa lang kami ng shawarma. So nilabas ko na yung mga ingredients. So ito guys. Tomatoes. Isa lang. Feeling ko. Then sibuyas. Panggigisa ko tong sibuyas na to. And then instead na sibuyas ang ilalagay namin sa wrapper. Ito na lang. Spring onion. And then wala kaming cabbage kaya lettuce. And then, itong pepino. Bali, matigas pa yung aking ground beef. Anuhin ko muna itong ingredients. So, ang onion leeks na gagamitin ko ay, feeling ko isa lang is, one is enough. Kasi masyado siyang matapang. Bantot sa bibig. Tagal mawala yung lasa sa bibig. So, yan. Babalik ko yan sa ref. And then, hugasan natin to. Although hugas naman na sila, malinis na. Ay! Lasan pa din natin, no? So, slicing ko na muna ito. So, ito muna onion leeks. Slicing ko siya ng pahaba. Sakto sa ating wrapper later. Medyo malaki yung wrapper na nabili ko. Nabili ko kay Mr. Nag-grocery kami kahapon. Parang hindi kasya ang isang onion leeks. Dalawa yata dapat. Naidiretso na kaya to sa plate. Diretso na natin. May sibuyas. So, dalawa ang lulutuin ko guys. Ay, lulutuin. Dalawang i-slicing kong onion leeks. Feeling ko kasi parang kulang ito. Isa. So, ayan. Dalawa na yan. Lalagay ko na lang siguro dun sa Pyrex para may takip. Ito pa guys. Oh, para may takip, diba? Yan. Lagyan natin dito muna for the meantime. And then, ang ating tomato. Tulog pa ang aming baby sa taas sa kwarto. Sabi ko kay Mr. pakinggan niya kasi baka hindi ko marinig dito sa kusina. Kasi nandito lang yung boiler namin. So, maingay siya. Nagkaingayang taglay. Alisin natin yung seeds kasi basa. Nahapo ako. Hindi ko alam bakit. Binaba na siya ako. Nagpabili ulit ako kay Mr. ng bagong basil, guys. Kasi yung basil ko, namatay na sila sa lamig sa labas. Hindi ko na sila naisalba. Papaseedsin ko sana. Hahayaan ko siya sanang mag-seeds. Paano ko namang hahayaang mag-seed? Namatay na sila. Kasi nga autumn na. Bulok na yung mga dahon-dahon. Kaya sabi ko kay Mr. bili niya akong bago. Total pareho naman kaming mahilig sa basil. Kaya ayun, bumili kami kahapon ng bago. 79 lang. Sa Pinas, ang bahay naman namin doon, walang garden. Walang backyard. Ang meron ako doon ay rooftop. Kaya, basa natin to. Ang taniman ko sa taas, lagi din akong may basil doon. Madali lang buhayin yan eh. Alam niya ng mga mahilig magtanim. Tsaka mahihilig sa herbs. Hindi siya mahirap. Katulad ng ibang herbs, mabilis mamatay. So, half lang ng pipino ang aking gagamitin. Masyadong mahaba ang pipino nila dito. Tapos, ang kapal ng balat. So, makapal akong magtanggal ng balat nito kasi nga, nagpa-frozen na agad. Lamig kasi ng ref. Siguro tulog pa ang aming baby kasi tinignan ni Mr. sa taas ay kung gising na yun, bababa yun agad sila. Gagawa pala ako ng garlic sauce para masarap. Pero may garlic sauce kami dyan. Ano naman tayo guys? Bell pepper. Half lang ang gagamitin ko nito kasi laki-laki rin. So,
Konti lang, pampaganda lang ng kulay. 'Di ba? Masyadong maliit yung nagamit kong sangkalan. Tamad kasi ako maghugas. Dapat 2 sangkalan yung aking gagamitin. Oras na ba? Magwawa na pala. Pero hindi kasi ganun pang gutom. Nag-breakfast ako 11. Ay, si Mr. nakikain din ng tinapay. Kaya, late na kami magla-lunch talaga. Sila natin ating lettuce. Naninipis lang. Ay, mas maganda. Mas magsusutay na ako ng beef. Siguro naman malambot na yung aking beef after ko dito. Alam, paano ko ito isisiksik? Siksik na natin guys. Dahil hindi ko nagagamitin yung pink na pangsala. Kasya na sila. Para matakpan ko baga. Bubukod na ako guys para sa aking garlic sauce. Pinili ko yung mas pinong-pino. Parang okay na yun. Sibuyas naman tayo. Si Mr. pala guys, ay wala siyang pasok. Hindi pala siya pumasok ng 1 week. Kasi nga, papalit siya ng company. Pero hindi niya i-give up yung dati niyang work. Kasi part-time lang naman siya doon. And then ngayon, kailangan kasi siya sa isang company, hindi ko nababanggitin. Dahil yun ang kanyang specialty talaga, engineer. So, kailangan nila si Mr. Kaya, babalik siya doon. Although ibang agency. Pero babalik siya sa kanyang dating work. Maaga ang pasok niya. And then, mas magiging maaga din ang kanyang uwi. Sakit sa mata. So, ang gagamitin ko malalapan. Masyadong maiinitan. Butter guys, ang aking ipanggigisa para mas nagising yata guys ang aking baby. Nasa ano na ni Mr. sa dibdib na natulog ulit. Nagutom yung batang yan siguro. Mainit na tong aking pan. Lalagay ko na tong butter. Tapat natin. So, ayan guys. Mix na natin itong onion. Ito maraming onion para mawala ang lansa ng beef. Ready natin ang ating ready ko na itong aking oyster sauce. Pabili na ako nito kay Mr. Nagpunta kami sa Asian shop ng isang araw. Ay, hapon yata yun. Hapon pala kami nagpunta sa Asian shop. Malaki ng binili ko. Wala kasi maliit. Bihira lang kasi kami pumunta doon. Medyo malayo kasi. Hindi naman siya ganun kalayo. Pero hassle ba? Pagsasadyain mo. Kaya sabi ko pati kayo nasa bumili natin ng rice. Isang lakad na lang. Lagay ko na ating beef guys. Feeling ko naman ay ready na itong ating onion. Di pa siya masyadong prito pero ready na yan.
So, kundi lang. Itong ating oyster sauce. Para lumasa na siya. Sugar. Ganyan ang itsura niya, guys. So, medyo i-fry lang natin yan. Ng kaunti. Ating sugar. Haluin natin ang bahagya, guys. Kunti lang. Gawa na tayo, guys, ng sauce. So, itong aking mayonnaise. May garlic na ako dito kanina. Yung aking inano. Tawag doon. So, 1 tablespoon of garlic. Ay, vinegar para. Salt. Pepper. Hindi masyadong malasa yung garlic. Masyadong malasa yan. Kaya, pinuhin natin. Hindi na siya masyadong na-fry. Ewan ko yung wrapper kung i-fry ba yun. Pero malambot naman kasi siya. Pwede na yung direct. Hi, she's watching you. It's gonna open, but I said don't make for myself. You need to birth, little one. Oh, What is it? Yeah.